Magandang araw sa atin lahat. Ngayon magsusubok naman po tayo mag-program ng Baofeng radio gamit po yung Chirp software. So, first, wala pa tayong software ng Chirp. Download lang po natin muna siya sa Google. Search natin yung Chirp software. Then, after natin ma-search, click po natin yung software, then i-download natin para magagamit natin later sa pagpo-program natin yung ating mga Baofeng radio and other radio na cover nung kanyang software. Then downloading the software. Download na po natin yung software. After natin ma-download yung ating software is i-click natin yung yes to install the application. Install po muna natin yung application niya sa ating PC. Kung yung ating pong PC is Windows, yun po, download natin sa Windows. Then after natin ma-install yung ating software na Chirp software is open natin yung ating application, then prepare natin yung ating radio. Yung radio natin ngayon is Baofeng UV5R. UV is UHF and VHF, dual band po yung ating radio na yan. Then prepare natin yung mga programming software. Itong programming software ko is 5-in-1 na nabili lang sa sa Lazada or Shopee. Meron po yan 5-in-1 na pwede po sa ating mga Baofeng, Cygnus radio. Then open po natin yung ating radio, isaksak na po natin yung ating programming cable sa kanyang audio port. Doon na rin po yung ating paglalagyan ng pang program natin. Then click natin yung radio doon sa ating toolbar. After natin ma-open yung radio, select po natin yung port, kung anong port yung na-install natin. Plug and play naman po siya. And pag nag-detect na natin yung port, next natin yung vendor. Sa vendor, yan po yung brand ng radio. Example natin is yung Baofeng. Baofeng nga po yung ating sample. Then ito, kung makikita nyo, andito yung mga brand model ng Baofeng natin. Hanap lang po kayo dyan, UV5R, B888S, 8888S and other model. Then click OK. Para yun na po yung cloning radio, yan po yung pagre-read natin ng radio niya. I-read po muna natin yung radio para makita natin yung laman ng radio and makapag-edit po tayo ng mga programming natin ng frequencies, yung susi o yung tone and other. Sample, mayroon tayo isa sample na dalawa. Una natin example is mag-input tayo ng 400 MHz. Si 400 MHz is nandun siya sa frequency band na UHF. UHF yung ating unang example. Then lagyan muna natin ng name. Example natin yung test 1 sa ating name, and lagyan natin na siya ng susi o yung tone. Continuous tone carrying squelch. Example natin ilagay yung 88.5. Syempre lagyan natin yung receive and transmit tone nya. Iparehas lang po natin yung ating susi para receive at transmit nya is merong pang block ng mga unwanted signal. Then after natin malagay yung value, next natin maglagay naman po tayo ng another example para sa ating channel 2 na may frequency na 140 MHz na nandun naman po siya sa VHF. Belong siya sa VHF band. Then nailagay na po natin yung ating dalawang frequency, yung name. After natin mailagay, click natin ulit yung radio. Next naman natin yung upload to radio. Yun na po yung upload radio. Yun naman yung pagpo-program natin. I-load na natin, i-upload na natin yung mga frequencies na ginawa natin doon sa ating radio. Mapapansin natin, ina-upload na natin, then loading na yung program natin.
Mapapansin natin is cloning to radio na po. Ina-upload natin yung frequencies at mga other settings natin sa radio natin. Loading to the radio. Hintayin natin mag 100%. Ayan. Then maglo-load si radio, na ipasok na natin yung frequency. Kung mapapansin nyo is na-load na natin. Pero hindi pa siya nakalagay sa frequency display pa lang siya. Pwede natin siya baguhin. Press nyo lang yung shortcut key na menu 21 or menu 22. Yan yung shortcut keys para ma-change natin yung display. It's either frequency, name, channel. Pwede natin siya i-display dyan. Kung hindi natin siya na-set doon sa programming mismo ni programming features ng radio, pwede naman dito manually. Lagyan natin sa name yung MBDFA, nakalagay na siya sa test 1. Yung second channel naman natin, yung MDFB, ginawa na rin natin siyang name.